may kani-kaniyang kwento sa likod ng debosyon po sa Poong Nazareno ang ating mga kapatid. Meron pa nga sa kanila, isinabuhay ang kanilang paniniwala sa pamamagitan po ng pagnenegosyo. Yan ang report ni mobile journalist Evan Tarnique. Sa mataong lansangan ng Quiapo, agaw pansin ang mga nasa paligid ng simbahan. Kabilang sa kanila, ang mga nagtitinda. Kaliwat kanan ng mga naglalako ng mga produktong may muka ng Nazareno. Merong miniature statues, damit, panyo at kalendaryo. Si Nanay Remedios, halos 3 dekada nang nagtitinda sa Quiapo. Para sa kanya, isa sa milagrong dala ng Nazareno. Ang kabuhayang nakuha niya mula rito. Lumalim din daw ang kanyang pananampalataya. Nagdadasal ako dyan, nakaluhod ako hanggang sa altar. Tumutulo ang luha ko. Papasalamat ako, pinagaling niya, ganun. Sa tulong ng dasal at pananalig sa Poong Nazareno, natupad ni Teresita Escarmosa ang mga pangarap na makapagtapos ang kanyang mga anak sa kolehiyo. Kaya kahit nagkaroon ng pagkakataong mag-abroad, pinili niyang manatili sa Quiapo. Nanginihilin ko sa kanya natutukan. Answer prayer sa kanya. Hindi ko makalimutan ng Quiapo. Umuwi rin ako rito. Sa kabila ng init, pagod at hirap, taon-taon ay nag-aalay ang mga deboto ng kanilang oras, lakas, lalo na tuwing traslasyon, sa bawat hakbang, sa bawat sigaw ng viva at sa bawat paninda. Nananatiling buhay ang pananampalataya na tila ba matibay na haligi ng Quiapo. Ang pananampalataya ng mga deboto ay hindi lamang makikita sa loob ng simbahan, kundi pati na rin sa kanilang mga kwento at sakripisyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Evan Tarnique. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.